The second group of nafs is laamaratung bisu. Wala talaga siyang nakikitang kabutihan. Pinagsasabihan siya ng magulang niya para siyang bingi. Anak, bakit hindi ka nag-aaral mabuti? Anak, bakit ka nakikipag-boyfriend? Anak, bakit ka nagzizina? Anak, bakit ka lumalabas ng walang hijab? Anak, bakit hindi ka nagsambayang? And then, ang tapang-tapang sa magulang, hindi mabait sa mga kapatid niya, hindi siya mabuting Muslim, wala siyang iniisip at inaatupag at walang nagpapasayak sa kanya maliban sa kalaswaan at mga lust in urge, then ang tawag dyan ay lamaratong bisu. Kapag nakakuha siya ng pera, wala siyang pakialam sa mga mahihirap. Hindi siya tumutulong. Kapag nakakuha siya ng kapangyarihan, ginagawa niya ang kapangyarihan niya bilang gabay para sa paggawa ng kasamaan. Ang kanyang posisyon, ang kanyang kaalaman, naging engineer, pero hindi niya ginamit sa tama, ginamit niya para sa pangungurakot. Right? Instead na ayusin niya yung road na project niya, nilamon niya, hindi lang po yung flood control. Right? So the moment na ang isang tao, ang kanyang kaalaman, ginamit niya sa kasamaan at wala na siyang balak magbago. Ang kanyang kapangyarihan, ginamit niya sa kasamaan at wala siyang balak na gumawa ng kabutihan. Wala siyang iniisip na ibada. Wala siyang pagmamahal sa kanyang mga magulang at pamilya. Maliban sa ang sarili lang niyang pagnanasa ang importante sa kanya, din ang tawag doon ay laamaratong bisu. Wala na siyang naiisip na kabutihan. Wa na'udhu billahi min dhalik. May Allah forbid. No? Tayo po ay magpakupkup sa Allah mula sa ganitong nafs, sapagkat ito po ang isang katutak na kinabibilangan ng karamihan sa mga kabataang mga kamusliman. Right? Na wala silang iniisip, kundi mula sa addiction ng pornography, mula sa addiction ng paninigarilyo, mula sa addiction ng scatter, ng pagsusugal, mula sa addiction ng pambababae, panlalalaki, mula sa iba't ibang haram, alak, hindi alak, shabu, anumang pamamaraan ng pagkuha ng pera, wala akong pakialam kung ito ba ay halal, ito ba ay haram, ito ba ay riba. Wa na'udhu billahi min dhalik, mga kapatid. The moment na ito yung kinabibilangan ng sarili mo, ikaw ay magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana khulika halua. Katotohanan, sabi ng Allah, na nilikha namin ang tao na may pag-uugali na halua, napakagahaman, napakasakim. Ang gusto niya, siya lang. It's all about me, myself, and I. Wala siyang pakialam kahit namatay ang tatay niya. Kahit na high blood ang tatay niya. Na-heart-attack ang tatay niya. Wala siyang pakialam kung nahulog sa kahihiyan ng kanyang mga magulang. Ang importante, you and me against the world. Wala akong pakialam, ikaw lang. Kala mo naman, pag ikinasal sila, heaven. Yung pala, from bed of roses, turn into a bed of misery. Right? May mga tao na ganito ang kanilang pagkatao. Halua, napakasakim, maraming pera, pero wala siyang pagmamahal sa mga alipin ng Allah. Wala siyang care sa mga orphan at sa mga mahihirap. Ang kanyang puso ay puro lang kasakiman. Sabi ko nga, it's all about me, myself, and I. I don't care about other people. Right? Sabi pa ng Allah, manua. Right? Gumamit siya ng halua, manua, jezua. Manua means, kapag nakakuha siya ng maraming biyaya, ang gusto niya, damihan pa ng damihan, wanting more, craving for more, and then competing with other people, kailangan siya lang talaga. Right? At kapag may dumating na mga taong nangangailangan, takot na takot siyang mabawasan ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takot na takot siya na mawala ang pera, mawala ang sweldo, mawala ang kapangyarihan, ang posisyon sa gobyerno. Takot na takot siya na mawala ang mga taong ipinaglaban niya, katulad ng asawa niya na dumaan sa haram, ikamatay-matay niya na mawala ang asawa niya. Right? Manua. Wa jezua. Jezua means, at kapag kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ibinigay ng Allah, siya ay makakaramdam ng matinding dalamhati. Napaka-impatient. Wala siyang pagtitiis.